1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, ayan nga, Diyos ko, grabe ang pagod namin sa eskwelahan ngayon. Kasi nga, bukas nga big event yung Children's Day. Walang klase bukas pero maghapon kami magtatrabaho ng bonggang-bongga. Gawa nga ng Children's Day. And then, ayun. Ay nako, grabe. So, syempre, magpa-perform yung mga bata. Tapos, ayun, mamimigay kami ng madaming regalo. Kakaloka. Syempre, kumuha yung school namin ng mga sponsor sa iba't ibang ano ba to? Factory, mga ganon. Ayun, nag-donate naman. At isa ko sa mga nag-donate. So, yan. Kaya naman bukas, ayun. So, busy talaga ang beauty ng Mama Sam ninyo. Medyo masama ang pakiramdam ko kasi nga, yung weather dito, alam mo yun, yung parang halo-halo yung weather, pagkatapos biglang open ng school. Syempre sa school, yung alikabok, hindi kasi syempre, di ba, nabakante siya ng ilang araw, tapos hindi nalilinisan ng maayos, tapos ayan, biglang pupunta ka ng school. So, syempre halo-halo. Tapos yung hangin, o di ba? Kaya kahapon pa masama yung pakiramdam ko. Pero syempre, bago ako, tawag dito, kailangan natin magpahinga ng maaga ngayon eh. So, syempre, chichika muna tayo. So, yun. Tapos, iinom tayo ng gamot. Ganon. Pero, eto na nga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat. Saka sa mga makasolid na Mama Sam dyan, ay nako, promise, hindi nyo lang po alam kung paano ako nagpapasalamat sa inyo ng bonggang-bongga. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, ayun, maraming salamat sa mga nagkiklik, sa mga nagsasubscribe. Thank you sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, pambato natin sa Miss International. Ready na para sa taon na to, para sa kanyang paghahanda sa Miss International 2026. At saka sinabi niya nga na sobrang excited niya na si Katrina Johnson. Yes! Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, once you are bini-bini, you're always a bini-bini, di ba? So, yon. Ako para sa akin, confident ako sa kanya na makukuha niya ang corona ng Miss International. Sinasabi ko na to noong nakaraang taon pa eh. Sinabi ko, ay etong si pambato natin na si Mirna Isguera, baka maka-top 5 to. Pero sabi ko, kung makaka-top 5 to, okay lang. Kasi parang mas malakas yung laban natin sa susunod na taon. Ito nga si Katrina Johnson na talagang masasabi ko, in fairness naman sa batang to, talagang sobrang grabe yung beauty. Tapos alam mo na pinaghahandaan niya ng maigi yung Miss International. So, mas kumpiyansa ako sa kanya na, okay, mauuwi nito ang corona. So, malay mo naman, di ba? Siya ang makapag-uwi at makasungkit ng corona ngayon 2026. So, parang feeling ko beauty, brain, and then yung prototype beauty, pasok talaga siya sa banga. Kaya, ay nako, abangan natin to ng bonggang-bongga. At ngayon pa lang, excited na ako para sa ikapitong corona ng Miss International. Di ba? Na para sa Pilipinas. So, meron na tayong anime. So, feeling ko siya yung pampito. So, yan yung abangan ninyo. At good luck, di ba? So, ito naman. Para sa sumunod natin, chika, pambato ng Man of the World Ecuador. Oo, yung pambato ng Ecuador para sa Mr. Man of the World.
Anong masasabi mo, Mama Sam, sa kagandahang lalaki nito? Nakita ko yung photos niya kahapon. Sobrang grabe. Ang perfect ng body, ang ganda ng mukha, ang ganda ng katawan. Kaya sabi ko, ay okay, malakas yung laban neto. Ang kailangan lang neto ay maging matalino pagdating sa Q&A, di ba? Kasi hindi natin alam kung paano pa siya papalo pagdating sa Q&A. So, pag ito ay naka-jackpot sa Q&A, panalo to. At si Kuya ang yummy, di ba? So, yan. Kaya good luck sa kanya at wish all the best. Diba? So, yon. At ito nga, para sa sumunod natin, chika. Ito nga kasi meron nga ngayon na pinag-uusapan na si CJ Opiasa ay magbabalik daw sa mundo ng Miss Universe Philippines. At ito nga daw, yung, kumbaga parang, ito nga daw yung parang, yung pa guess who. Si CJ daw to. To be honest, nakausap ko kanina yung mother ni CJ Opiasa. Oo. So, minessage ko siya. Nag-text kami. Kasi nga, nawa-wonder ako kung sasali ba si CJ. Kasi yung huling usap namin ni CJ, sabi ko talaga kay CJ, huwag ka nang sumali ng, ng beauty pageant. It's enough na. Mag-focus ka na sa ibang aspeto. Ang sabi naman niya, oo, Mama Sam, kasi mag-focus na daw siya sa training niya, pagtitrain, ayun, magbabalik daw siya. Tapos, parang meron yata siyang planong pumunta ng US para, alam mo yon, may papasukin siyang mundo doon na bago. Di ba? So, yon. And then, so, syempre, naglalabasa sa social media na si CJ Opiasa nga ay magbabalik daw dito sa Miss Universe Philippines. So, tinanong ko ngayon kanina yung mother niya. Ang sagot sa akin ni mother, hindi totoo yan. Una, si CJ daw ay may booking na for the US para sa trabaho doon. Tapos, meron din daw Dubai para din daw trabaho doon. So, modeling. So, parang magiging busy si CJ. Kaya, hindi daw si CJ sasali talaga sa beauty pageant. At hindi na daw talaga sasali. Dahil magpo-focus nga daw na mag-apply ng model sa New York. Di ba? And then, meron pa daw Fashion Week. Kaya, paano nga naman si CJ na sasali sa beauty pageant? So, ako, para sa akin, kung sasali kasi si CJ, parang hindi naman na kailangan ni CJ to na patunayan yung sarili niya kasi parang feeling ko naman nag-Miss Grand na siya, Miss Grand Philippines. Tapos meron na siyang Miss Grand International. So parang feeling ko, hindi niya na kailangan pa sumali sa Miss Universe Philippines para magpatalo lang doon or para sabihin natin, sige, siya na yung magiging next Miss Universe Philippines. Pero ang tanong, ibibigay nga ba talaga sa kanya yun? Diba? Wala naman tayong kasiguraduhan. So, tingnan natin. Kasi hindi naman si CJ yung nakausap ko, yung nanay niya. Pero ayun yung sagot. Pero syempre, kung meron mang mga desisyon dito, syempre nag-uusap-usap sila at yung nanay niya yung nakakaalam nun. Pero, kung si CJ ay magbabalik sa mundo ng pageantry, malalaman natin yan very soon. But for now, wala daw si CJ Opiasa na magbabalik sa Miss Universe Philippines. So, abangan na lang natin kung sino yung magiging officially candidates dyan. At hindi rin daw sasali sa Miss MGI All-Stars. So, hintayin natin kung ano to at anong pasabog na to. Kung si CJ nga ba to or si CJ nga ba ay nagpaplano talagang bumalik sa Miss Universe Philippines. So, abangan natin yan. Pero ang sagot ng nanay niya, hindi nga daw. So, yon. At para naman sa sumunod nating chika, Angelica Lopez, mag-Miss Grand International kaya. So, ito nga, di ba, after nga na may tukuyo ni Angelica Lopez doon sa Binibining Pilipinas sa Miss International, di ba? So, sa Miss International noong 2024. So, ngayon, maraming nagsasabi na pwede daw kasi si Angelica Lopez na mag-Miss Grand. Kung ako naman ang tatanungin mo, bakit hindi? Kasi parang talagang magaling naman ang Angelica Lopez in terms of rampahan. Plus may beauty din naman. So parang feeling ko, kung sasalang siya ngayon, parang kaya niya na manatili sa top 5 o kaya niya
ilaban talaga ang Pilipinas hanggang sa dulo ng kompetisyon ng Miss Grand. So, yun yung abangan natin kay Angelica. Kung sasali nga ba siya sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. And then ako akong tatanungin mo mas gusto kong lumaban talaga si Angelica Lopez ng Miss Grand ngayon. Parang feeling ko, bigyan niya ng chance uli yung sarili niya na mag-compete. And let's see kung ano ang mangyayari. Malay mo siya makapag-uwi ng kauna-unahang back-to-back and back-to-back. Mali mo, manalo siya sa Miss Grand International uli, di ba? Pero alam ko mahirap, pero parang feeling ko top 5 kakayanin nito ng bonggang-bongga, di ba? So yon, so good luck and let's see kung ano nga ba ang mangyayari kung sakaling babalik nga si Angelica Lopez para sa Miss Grand Philippines. So, di ba? So, yun. So, ako gusto ko siya mag-join. And then, para sa sumunod natin, chika, Asia Rising Powerhouse of Beauty, Indonesia, we did it. So, ang Indonesia, meron na silang 4 na corona. Actually, 5 may Miss Aura din sila. And then, Miss Cosmo, Miss Supranational, Miss International, and Miss Grand International. Siyempre, sama na natin yung Miss Aura kasi nagpwesto din naman sila doon. So, 5 na nga lang pagdadamot pa natin yung isa, di ba? So, ako para sa akin, congratulations, di ba? At least sa ilang taon na lumalaban ng Indonesia, meron na silang nakuhang corona. Ang nakalima na sila, di ba? So, 5. So, matatawag na ba silang powerhouse? Feeling ko hindi. Hindi to yung basihan para masabi na powerhouse na sila. Hindi naman porket nanalo sila sa Miss Grand at saka sa Miss International, tapos Cosmo, tapos Supranational. Powerhouse agad. Siyempre marami pa silang pagdadaanan. Kailangan mapatunayan nila talaga yung galing nila sa international. Parang feeling ko ang alat-alat nga ng ganda nila sa international pageant So bihirang-bihira talaga sila yung napapansin ng organization. Magpasalamat nga sila sa Miss Cosmo at pinansin sila ng bonggang-bongga. And then, ganun din sa supranational. Pero kasi hindi natin alam kung ano ba yung mekos-mekos na meron dyan, yung bakit sila ang napili, di ba? Sa sobrang dami na magaganda. Pero ikikredit na lang natin sa kanila kung ano man yung tagumpay na nakuha nila. Kasi parang hintangat naman pakinggan na parang kaya lang naman kayo nanalo dahil may mga mekos-mekos, di ba? So, mas maganda na ipaubaya na lang natin sa mga beauty queens nila na tagumpay na to ay dahil sa larangan ng sikap at tiyaga nila. At siguro panahon din para sa kanila yung mga moment na yan. Di ba? Katulad na lang yung kay Miss Grand. O, di ba, yun lumabas siya ng Miss Grand. Obviously naman na parang ang lakas din naman talaga ng laban niya doon. And then, yung Miss International, o, di ba, talagang kaping-kaping nila si Kylie Versosa, the way kung paano gumalaw. Yung formula na tinatawag. Diyan naman sa Miss Cosmo, hindi ko na alam kung ano yung naging basihan kung bakit ang nanalo, si Ketot. Pero sa Miss Supranational, I think magaling kasi yung kandidata nila. And congratulations sa kabila ng lahat. Ito naman mga girls na to, na kinoronahan naman mula sa international stage. Masasabi ko naman daw kung paano magsalita, kung magbigay ng pananaw, opinion, ay talaga naman masasabi very queen yung dating, di ba? Yung personality nila, bubbly, kaya okay na yan. So, happy na ako for them. So, I hope na madagdagan ang reyna nila kasi parang 4, di ba? Parang sobrang konti. So, sana magkaroon din sila ng universe. Dito nga sa universe, Diyos ko, nahihirapan sila At parang feeling ko, hindi talaga magiging madali sa kanila. Malaking challenge to, di ba? At kahit sa Miss World, but siguro one day, makukuha nila yan after 5 years or after 25 years. Charot. Hindi naman. Siguro, padating na rin sila sa ganong momento. Siguro makakuha lang sila ng perfect na candidates, malakas na kandidata. Diyos ko naman, doon naman sa Miss Universe, ang sinasabi nila, lagot daw si Atisa. Parang hindi nga sila pinansin ng laban ni Atisa. Hindi nga sila masyadong, di ba? Parang
walang effort si Atisa sa kanila na para pataubin yung kandidata nila. Kumbaga, deadma. Paano naman? Kasi nakita ko din naman yung ganda nun. Hindi naman masyado kagandahan din. But, magaling magsalita, oo. And then, ayun. So, looking forward ako kung ano pa yung mga eksena ng Miss Indonesia. At malay ninyo, sa isang taon, sila na pala ang manalo ng Miss Universe. Diba? So, yon. So, laban lang Indonesia. Magtiwala lang kayo sa ganda na meron kayo. Charot. So, palaki kasi kayo sa iba para hindi pare-parehas yung mga itsura ninyo. Para pag dumating kayo sa maganda na yung ninyo. Kumbaga parang yung generation talagang kakabog na. Dapat dyan magpalahi sa iba. Kasi yung ganda kasi nila medyo matapang. So pag nalahian sila ng iba, ayun. So talagang mag-shine sila. Actually, pag nalahian pa nga sila ng iba, medyo hindi pa ganun kakabog. Kasi di ba may mga lumalaban din naman ng beauty queen sa kanila na alam mo yun, yung beauty ay parang bang sasabihin ko na foreigner din naman yung pero hindi mo makita yung pagka-foreigner. Charot. Siguro in time mananalo din niya sila. Kaya laban lang, 'di ba? Pero yung powerhouse, wag na muna kayong Actually, naiintindihan ko kung bakit pag nananalo sila, sinasabi nila powerhouse na sila. Paano nga kasi sabik, di ba? Yung mga tagahanga na matawag silang powerhouse sa Asia. But, hayaan nyo na, pangarap, libre ang mangarap. Di ba? So, yan. Huwag na natin ipagdamot kahit man lang sa pangarap. Ipagdadamot mo pa ba yun? So, yun, nakakaloka. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre, Paula Sugar. Pag nakuha kaya ni Mr. Chavit ang Miss Universe, so, babalik na kaya si Paula Sugar? Ayan. Kasi nga, di ba, ang sabing gano'n, kapag ito daw, nagtagumpay daw si Mr. Chavit na makuha ang Miss Universe dyan kay Raul, ay makikipag-social daw uli yung IMG kay Mr. Chavit. To be honest, ayun yung pinakamagandang Miss Universe na organization, yung IMG. Kasi nakita naman natin na talagang very empowered yung beauty queen, di ba? Yung mga napipili nilang Miss Universe, talagang magaling magsalita, magaling ayun, tas plus may beauty, talagang brilliant talaga. Pero, kung ako ang tatanungin mo parang natapos na kasi tayo sa momentong yan Ba't mo pa babalikan, di ba? Tapos na yung IMG, hindi rin naman nila napalago yung Miss Universe. Kumbaga, parang kung babalik sila, parang edi ganun din. Babaksak din at the end of the story, ibebeta din nila sa iba. So, si Paula Sugar, parang feeling ko tama na siya sa Miss Cosmo kasi 'di ba parang dito sa Miss Universe inayawan niya na. So parang feeling ko, yes, maganda kung nandiyan dyan si Paula. Kaya nga nagkaganito-ganito yung Miss Universe dahil ibinenta niya kay Kun An, di ba? So, kung hindi nila binenta kay Kun An yung Miss Universe, edi sana bongga pa rin ang Miss Universe ngayon. So, ayun lang. But ako to be honest itong mga may hawak ngayon ng Miss Universe na sila Raul, happy naman ako na at least nakita natin na kung paano nila talaga inaahon yung Miss Universe. Pero ang mali lang kasi sa organization na to, yun yung mekos-mekos. Yung parang talagang pinagkakitaan talaga nila yung Miss Universe na medyo parang nakakalungkot sa part na yon. Pero kung ito'y maayos at ito ay talagang, alam mo yun, parang nakikita mo na equal talaga sila sa lahat ng candidates. Kasi pinanood ko uli yung Miss Universe, talagang sabi ko, ganda in fairness, mas maganda yung production ngayon more than nung nakaraan taon. So talagang pinagsikapan nila na pagandahin, di ba? Kaya lang, ayun nga lang yung ending ng Miss Universe, medyo nakakalungkot. Kasi parang, ay, ano nangyari? Ba't ganon? Di ba? Pero total suma, ay nako, masasabi mo naman na pinabongga talaga nila. So, yan.
Ay nako, sabi ko nga sana fair na lang talaga tong organization na to. But now, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa Miss Universe, kung ito ba makukuha ni Mr. Chavit o hindi, kung ano ba yung plano ni Mr. Chavit. Pero kung meron mang bagong hawak ng Miss Universe, mas gusto ko i-clear niya lahat yung mga sitwasyon na alam natin na nagkaroon ng problema. Hindi yun dahil may interest lang sila, kaya gusto nila mahawakan yung universe, di ba? And then, ayun. Oo. Let's see. And good luck. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.